welcome sa ating YouTube channel, Practical Electrical. No? Sa video na ito, ating tatalakayin kung ano nga ba ang line to neutral, or line to ground, at saan nanggaling ang mga terminong ito, at base na rin ba sa ating Philippine Electrical Code at sa ibang standards. So, ayon sa PEC natin, sa Article 250.7, ay 2.7, ito yung mga sinasabi dito, yung dalawang types ng system, yung 2-wire at 3-wire na single phase. So, yung una, yung 2-wire system, ito yung madalas na ginagamit sa probinsya, yung tinatawag natin line to neutral or line to ground ng mga ating mga kababayan na electrician and engineers. Sa 2-wire system, either sa dalawang conductors ang kailangan mong i-ground, pero hindi ang neutral. So, lumalabas, yung neutral natin, floating to. No? Kumbaga, naiwan talaga sa poste yan. Mamaya, meron tayong mga sample videos niyan, pictures niyan. No? Sa 3-wire system naman, ito yung madalas na ginagamit ng Meralco sa mga lumang urban areas. No? Bakit dito sa single phase na 3-wire, yung neutral conductor naman ang kailangan nating i-ground. Kaya, kung makita nyo yung neutral, siya yung naka-ground. Unlike dito sa 2-wire, yung line 2. So, basically, ito lang yung nakasaad sa PEC. Kaya kung nasubukan nyo nang i-search sa PEC yung, o hanapin sa PEC yung terminologies na line to ground, line to line, wala talaga kayo makikita dahil ang mga terminong yon ay layman's term lang or nakasanayan na nating tawagin. Pero kung formal na tawag talaga ang gusto natin mangyari, it's either 2-wire or 3-wire. Ngayon, alam mo na. So, next tayo sa mga susunod. So, unahin natin ang 3-wire system. Ano nga ba ang 3-wire? So, 3-wire system, kaya sinabing 3-wire, tatlong line ang binibigay ng DU or ng co-op. So, line 1, line 2, at saka neutral. Siyempre, yung neutral natin yung grounded. Madalas itong makikita sa Metro Manila. Very common ito. Meron din sa Subic ata, yung mga lumang kampo ng mga Amerikano sa mga urban areas noon. At ano nga ba dahilan nito? Dahil ito sa American colonization, no? Siyempre, nasakop na ng mga Amerikano. Yung sistema rin nila ay inadapt din natin, no? Madalas itong tinatawag na 120 or 240 volts system. Bakit 120, 240? Dahil 120 volts ang makukuha mo between isa sa mga line at neutral, at 240 volts naman ang makukuha mo between the two lines. So, ito yung madalas na ginagamit natin sa Metro Manila na sinasabing line to line. Yung line to line na yon is ibig sabihin lang nun, itong line na to at line na to, ito yung mga ungrounded conductors. Ulitin ko, ungrounded, hindi siya grounded. Ang grounded natin dito is neutral. Kaya tinawag na line to line kasi nga parehas tong hot. Okay? So, minsan tinatawag din itong split phase system, center top, or midpoint earthed. So, maraming tawag dyan. No? Ito yung mga tinatawag ng mga foreigners dito, no, madalas. Para lang madaling ma-search sa Google or ano. So, in layman's term, ito yung tinatawag ding line to line. Okay? So, mapapansin natin dito, ito yung transformer natin. No? So, yung transformer natin, makita mo, X1, X2, X3. Ito yung mga terminals na yan. Yung neutral natin is yung X2. Kung makikita natin, ito ground natin to. No? Tapos yung X3 at X2, yan yung mga insulated conductors sa ating triplex cable. Madalas mo makikita tong triplex cable sa mga service drop na ng Meralco. No? Yung pinaka messenger wire niya, itong messenger wire, yung bare aluminum yan, no? Or either bare na ACSR, no? Yan yung neutral natin or yung grounded conductor. Ba't kaya bare yan, no? So, maganda ring tanong yan, nasasagutin natin mamaya. So, ito, sample to, single phase 3-wire system. Papansin mo, ito actual installation ng Meralco to, no? Ito yung tatlong terminals, ito yon, no? At least nagigets yun na kung paano.
At ito naman yung triplex cable na nakita nyo. Papunta na sa load to, no? Malinaw na malinaw siya dito. Okay, sample yan. Next naman natin ay yung single phase 2-wire at ito yung tinatawag nating line to neutral or line to ground. Madalas pinag-aawayan ng mga kasamahan natin to, pero di naman na mahalaga yun eh. Ang mahalaga dito kung tama nga ba yung ating pagkakaintindi sa sistema, di ba? So, bakit nga ba nangyari to? Matatandaan, line to line, tinayo yung 3-wire system, no, ng mga Amerikano nung pre-World War II, di ba? Panahon nila eh. So, uso noon yung mga 110 volts na devices kasi nga naman sila yung number 1 trading partner natin noon, di ba? At nagpatuloy yun hanggang siguro mga 50s ganyan or 40s. Pero dumating yung panahon na syempre pumapasok na rin yung mga equipment at saka devices na galing din ng ibang bansa tulad ng Japan and Europe. Madalas yan 230 volts ang rating yan. So nung nagkaroon tayo ng electrification ng 70s, kinailangan na palitan ng ating sistema. Bakit? Malalaman natin mamaya. So, para dito lang sa 2-wire, mapapansin natin is yung neutral na iwan talaga sa taas. Yan. Tapos, yung grounded conductor natin is yung line 2. Diba? Required yan ng PEC. At least, isa sa mga conductor ay grounded. At again, yung grounded conductor natin, which is itong line 2, sa example natin na to, ito yung pinaka bare na aluminum natin sa duplex cable or yung messenger wire. Yung messenger wire pala, just para lang alam nyo, yun yung pinaka nagpo-provide ng mechanical support sa ating cable. Okay, kasi open wiring yan, diba? Okay. So, ito naman yung actual installation natin. Kung mapapansin nyo, yung neutral talagang floating siya. Kumbaga, hindi ginagamit. At isa sa mga dalawang conductors lang ang ginagamit. Tapos, either sa dalawang to, yung ginagamit nating as grounded conductor. So, sa example na to, yung line to natin, yun yung ginaground. So, X3 sa terminal na yan. Though, di lang makita yung terminal, no? Pero meron yan. Kung mapapansin nyo dito, example to ng Meralco, no? Kasi, ang Meralco ngayon, dati, puro line to line lang ang system niyan. Pero ngayon, nauuso na rin sila sa 2-wire, yung mga bagong installation, lalo na doon sa mga rural areas na hawak ni Meralco, like sa Laguna or Bulacan, ganyan. Pero meron din sa Metro Manila, kung mapapansin nyo doon sa mga, alam nyo yung mga may metro doon sa taas ng poste, yan, uso yan, no? May mga 2-wires dyan. Minsan 2 wires lang binibigay sa'yo, hindi na 3 wire, wala na yung neutral, di ba? So, dapat alamin nyo sa DU yan. So, bakit nga ba kailangan palitan yung sistema? Okay naman na yung 3-wire system, di ba? Bakit kailangan pang gawing 2-wire? So, ito yung dahilan. During American period, syempre, equipments natin, 110 volts devices. Mapansin nyo, may transformer tayo dito. Yung neutral natin, naka-ground. So, ibig sabihin, yung neutral natin, from the ground, 0 volts kasi nga, grounded, connected sila, di ba? So, basic theory lang naman yun, no? So, yung neutral natin, since 110 yung ilaw natin, yung mga ilaw natin, di ba? Mapapansin mo yung switch natin, single pole naman palagi yan. So, bakit single pole? Paano ka nga naman mag-3-way switch kung hindi single pole, di ba? O, mahirap gawin yon. So, yung neutral mo, mapapansin mo, dire-diretso yan sa ilaw. Bakit hindi tayo naglagay ng breaker dito? Hindi naman required kasi ni PEC na maglagay tayo ng breaker sa grounded conductor. So, choice mo na yun. Basta mag-open siya simultaneous. Pero dito sa case na to wala to. Yun talaga yung normal na installation. So, sinabi na natin, in-open na natin yung switch. Mapapansin mo, 0 volts dito. 0 volts, 0 volts. Yan. Since ito is parehas ng potential dito sa ground na 0 volts, pag hinawakan na ni kuya ito, hinawakan niya na to, hindi siya makukuryente. So, isa lang sa mga simple analysis yan, no? Okay. Kung susunod tayo dito, ayan. Kung mapapansin mo na ngayon, nagbago na kasi nauso na yung mga 230 volts.
Nag-uumpisa na yan kung matapos ang World War II, di ba? So, nagkaroon ka na ng mga 230 volts na ilaw. Eh, ang problema, hindi mo na magagamit tong neutral. Kasi nga, ang makukuha mo lang dyan is 120 volts, di ba? So, kailangan mo siyang i-tap sa dalawang line. Yung line 1 tsaka line 2 natin, which is hindi siya grounded. So, ibig sabihin, may potential ito. So, for example, 240 volts from the ground, di ba? So, or 120 volts from the ground pala to. Sorry, mali lang ito. 120 volts from the ground. So, ibig sabihin, pag hinawakan mo na dito yan, itong line na to. Tama ba? Tama, 120 volts. So, tingnan mo to. Pag inopen mo na itong switch na to, kung mapapansin mo, itong line na to, hindi siya grounded. Hindi siya grounded sa source, di ba? And ang reference mo is 120 volts from the ground. So, lumalabas to, 120 volts to from the ground. So, possible na makuryente ka. May magpo-flow na current sa'yo pabalik dito sa source. Dahil may potential difference ka with reference to the ground. So, malaking malaking dagok sa'yo yan. Kaya nga, sinasabi, sa Meralco, line to line ang installation natin, pero ginagamit natin single pole na switch, which is technically a violation ng code kasi required ka na magkaroon ng switch, no? Kung parehas ungrounded ang conductor mo, 'di ba? Pero hindi natin ginagawa yan. Madalas gumagamit tayo single pole switch lang. 'Yun lang malaking problema natin, 'di ba? So, paano ka mag-3-way switch or 4-way switch kung single pole lang ginagamit mo? Medyo mahirap 'yun, 'di ba? So, kaya binago ang sistema, 'di ba? So, check natin ang nangyari. So, ang nangyari nung rural electrification na simula nung 60s tsaka 70s sa mga bagong installation natin, binago na. Hindi na yung neutral yung naka-ground. It's yung isa sa mga phase conductor na ang naka-ground. So, sa case na to, mapapansin mo, 0 volts ang reference mo. Dito, 0 volts ka din. So, nag-open ang switch mo dito, hawakan mo yung ilaw, syempre, expect mo na hindi ka makukuryente kasi nga 0 volts na with respect to the ground, di ba? Isa sa mga dahilan yan, no? Basic knowledge pero maraming hindi pa nakakaalam nito sa kung bakit nagbago ang sistema. Kasi alam lang natin, line to ground, line to neutral, ganyan, di ba? So, bakit nga ba iba? So, ito yung dahilan. Isa pa sa mga dahilan nung 60s at 70s, kahit nasabihin mo sa tayo sa mga okay na bansa noon, mas economical ang dating nun. Why? Kasi nga, kung 2 wires, mas makatipid ka instead na 3 wire. Lalo na kung magkakalayo yung mga bahay. Imagine, nandito yung poste mo. 2 wires yan. 2 wires. 2 wires lang, 2 wires. So, kung ilang metro yan, di ba? 2 times 4 kilometers, example, di ba? I-compare mo naman sa 3 wires yan. Mas malaki nga naman talaga matitipid mo compared sa 3 wires. Tama. So, isa rin sa mga changes yan. Okay. So, bakit tinawag na line to ground? So, napaka-basic na tanong ito, no? Ito madalas ginagamit, kahit ako ginagamit ko itong term na to, line to ground, no? Bakit tinawag na line to ground? To wire system. Well, obvious naman, di ba? Grounded yung isang conductor, yung isa live. Line to, di ba? Nasanay lang tayo na ang voltage dito is, yung reference natin is ground nito. So, line to ground. So, napaka-basic. Grounded yung isang conductor. And kung pupunta na ng PEC, grounded conductor, yun yung conductor na ginaground natin. Isang ungrounded, isang grounded. So, basic lang naman yan. Medyo mahirap intindihin, saan nanggaling yung terminong line to neutral? Yun ang medyo kakaiba. So, sa line to neutral, mag-aral muna tayo ng konting history, no? During nung electrification ng 70s, 60s and 70s, nakipag-tie up o nakapag-partnership ang ating NEA o yung National Electrification Administration sa NRECA
At ginagamit nila yung tinatawag nating NEA Bulletin. So, yung NEA Bulletin, yun yung parang pinaka-standard and specifications ng mga co-op system natin noon. Ay, hanggang ngayon, no? Yun yung ginagamit nila, standard drawings yan. At yun ay nakabase sa mga REA Bulletin or sa RUS Bulletin ngayon na tinatawag. Well, ang problema nga lang, nagbago na yung REA. It's yung RUS na ngayon, binagbago siya. So, Rural Utilities Service na siya ngayon. At isa sa mga aspetong kailangan malaman dito, yung standard na ginagamit ng mga bulletin na yan, or yung mga standard drawings at specifications nila, ay nakabase sa National Electrical Safety Code. Oh, Master, ano kaya itong National Electrical Safety Code? Medyo kakaiba yan. Actually, dyan din inadapt ang PEC 2 natin. Kung di nyo pa nakikita yung PEC Part 2, may mga adoptions dyan, no, sa NESC. So, alamin natin yung pagkakaiba nila. Sa US kasi, ang NESC, covered niya is lahat ng distribution utilities, transmission, lahat dyan. No? Ang NEC, kung saan inadapt natin ng PEC, is sa ano lang tayo, premises wiring. Kung mapapansin mo, ito yung service point natin. Yan yung nagiging boundary natin between the two. No? So, anywhere dito, NESC ka. So, distribution utilities, NESC. Kaya yung mga PEC, mapapansin mo, yung mga THHN, ganyan, di ba? Mga service entrance, NEC yan. No? O, mapapansin mo din, yung NEA bulletin natin, at yung mga standards drawing natin, no? Halos tugmang-tugma yan sa REA or RUS bulletin, no? Yung RUS pala guys, yung Rural Utilities Services ata. Kalimutan ko na, tama ba? Rural Utilities Service, no? So, kung ayaw mo pa rin maniwala sa akin, minsan may alam din ako sa history, buksan mo yung libro ni Pajardo at sigurado makikita mo doon yung mga sample ng NEA bulletin, yung mga standard drawings ng distribution pole, transformers, yan. Makapansin mo yan, mga minor notes na yan. May NESC at isa pa, REA bulletin. So, para lang mapaniwala ko kayo, di ba? So, next tayo. So, bakit mahalaga yan? No? Bakit mahalagang nalaman natin na galing, nagko-comply sila sa National Electrical Safety Code? Why? Kasi iba ang definition ng neutral sa NESC at ng NEC or PEC natin, no? Ang neutral sa NESC, ang ibig sabihin niya is return. So, for example, ito yung line conductor natin, na isa yung phase conductor, neutral conductor, no? Palitin ko lang to, ha? So, yung phase conductor natin, yan yung nagdadala ng mga pinaka-load natin. Tapos yung neutral, yun yung nagiging return natin, no? So, for example, meron kang load dito, no? Yan yung load natin. Ito yung papunta mo. So, yan yung line mo. Yung return mo, ngayon, pabalik, ito na yung neutral mo. So, isa sa mga basic, ano yan, no? Minsan, iba, yung mga kasamahan din natin, yan din ang basic interpretation nila ng neutral. Pero sa PEC natin, hindi yan ang magiging definition natin ng neutral. Kasi, ang definition ng neutral sa PEC or NEC is yung conductor na nasa midpoint, no? Kung makikita mo to, midpoint, no? Midpoint. So, dapat nandito ka para tawagin kang neutral. Kaya ngayon, line to line, mapapansin mo, di ba? Line, line, neutral. Yan yung 3-wire system, di ba? So, consider na neutral yon. Ang problema mo ngayon, pag nandito yung neutral mo, ay yung grounded conductor mo. Neutral ba yan? In terms of PEC? Siyempre, hindi, no? Pero in terms of NESC, neutral yan, no? NESC. So, doon pa lang makikita mo na yung difference. Kaya pagkausap mo yung mga taga-co-op or mga taga-DU, ang ibig sabihin ng neutral sa kanila, iba sa ibig sabihin natin sa neutral, no? Malaki ang difference, no? Isa pa, bakit tinawag na lang ito neutral din, ang 2-wire, no? Ito, legit na reference to. Based to dun sa mga engineer nung rural electrification natin. Gumagamit sila ng tinatawag nating
common neutral conductor para sa primary and secondary. So, mapapansin mo, ito yung primary lines natin. Yan yung mga high voltage side natin. 13.2 kV yan, di ba? Itong mga nandito sa taas. Pero, yung neutral nilang dalawa ay common. Ibig sabihin, isa lang ang conductor ng neutral for both the primary and the secondary. Medyo kakaiba yan, no? Ngayon ka lang nakarinig yan. So, okay lang yan. Sa mga susunod na post natin, videos natin, i-discuss din natin ang tungkol dyan. Sa ngayon, mahalagang nalaman mo na common ang neutral nilang dalawa, no? Kasi nga naman, tong primary, since Y yan, midpoint, so yung midpoint mo, yung conductor doon, yun yung neutral. Inadamay na yun sa secondary mo, kahit hindi naman talaga siya neutral. Kaya neutral na ang tawag mo dyan, di ba? Line to neutral. Okay. Mapapansin mo, tinatanggap nga ba talaga yung common neutral na yan? Oo. Sa NESC, tanggap yan. Actually, pag gumamit ka ng common neutral, kailangan common din ang grounding yan. Isa lang yan, no? Madalas mong makikita ang common neutral sa mga grounded Y, and grounded Y single phase system. Marami, no? Pero sa multi-grounded system siya. Kung nabasa nyo rin yung libro ni Pajardo, meron din kayong makikita doon na multi-grounded neutral. So, ito yon, no? Ang ibig sabihin lang naman nun is, kung ito yung 13.2 kV line or 13.2/7620 volts, ito yung phase natin, ito yung neutral. Ngayon yung neutral, syempre iba-ibang poste yan, no? Yung neutral natin, instead na isa lang ang grounding natin sa substation, along the line yan, ginaground yan, no? Sa every 400 meters ata ang pagkakaalala ko. Medyo kakaiba siya, pero kailangan yan. Bakit? Kailangan i-establish ng neutral yung yung pinaka-reference niya sa Earth. Bakit? Hindi naman premises wiring to distribution to Matatandaan mo yung distribution. Kilometers ang tinatakbo ng linya niyan. So, ibig sabihin, sa kilometers na yun, paano niya may establish yung pinaka-reference niya sa ground, di ba? Sa local reference niya. Ang haba ng linya, syempre, current carrying yung neutral natin. So, ibig sabihin niya, may voltage drop pa dyan. So, lumalabas, hindi nagpaparehas ang voltage ng ground tsaka ng neutral. So, kailangan mo talagang i-ground dyan along the length. Plus, yung lightning protection pa niyan ng linya. Minsan ginagamit ng shield wires tong neutral na sa ibabaw minsan yan pag mga lightning pag mga lightning na prone area para lang ma-absorb na yan, no? So, kailangan mo talaga i-ground yan. So, the next video, igagawa natin ng mga yan sa mga susunod na series nito. So, mahalaga lang malaman mo dito, yung neutral dito, tsaka neutral dito, talagang ginaground parehas yan. Pero not all the time, hindi lahat. No? May mga cases na hindi ginaground ng sabay yan. Pero i-discuss din natin yan sa mga susunod na topics. So, ito, mainit to. Iiba kasi sinasabi nila, pag sinabing line to ground, pwede mo nang gamitin yung ground as your conductor. Pinapayagan ba sa PEC yan? Ay, nako. Hindi talaga pinapayagan yan, no? Hindi pinapayagan yan. Why? Kasi ang earth mo or ground ay hindi effective na daanan ng kuryente yan. Mataas ang impedance o resistance niyan, no? So, kung nagkaroon ka ng voltage drop dito sa part na to, may expect po ba na ang voltage dito sa point na to at point na to ay parehas? Siyempre, hindi na equal sa 0 yan. Possible na umabot ng 10 volts yan or 9 volts. And since may voltage ka na dyan, in reference to ground, pag hinawakan mo na to, pwede ka na ma-shock dyan, makuryente, di ba? So, possible din yan, no? Minsan, napaka-unsafe din yan. Hindi ina-allow sa PEC yan, no? Ayan, no? 250.14. Hindi mo pwedeng gamitin ng ground as an effective ground return path, no? Next. So, bawal yan. Isa pa. Pag nagkaroon ka ng ground fault at ginamit mong return yung ground, mataas ang impedance niyan, mababa ang current mo, yung amperes mo. So, kung 20 amperes yung breaker mo, sabihin mo ng 4.8 yung actual na ground fault mo. Tingin mo ba mapapatrip ng 4.8 amperes ang 20 amperes?
Abay, hindi, di ba? So, yung mga gumagawa nito, sana'y mabago natin yung sistema na yan. Isa rin to sa mga dahilan kung bakit yung minsan yung ilaw, kumukurap-kurap. May magtatanong sa akin ng ganun, tinatanong ko, sir, ginamit ko kasi yung ground as daanan ng ano. Yun yung return ko. Yung isang line lang kinuha ko. Pwede kaya yun? Hindi, siyempre. Kaya minsan yung ilaw kumukurap-kurap daw May nagsabi sa akin nun Okay. Sir, ano ba yung single wire earth return? Applicable ba sa atin yan? Actually, itong single wire earth return na to, dito yan sa distribution side, sa medium voltage. Isa to sa mga naa-abuse na term no? Minsan iniisip natin na yung single wire earth return applicable dito sa low voltage side. Iniisip natin applicable siya dito. Pero kung tutuusin, hindi talaga siya applicable dito. Dahil meron tayong PEC, no? Na nagko-cover niyan. Ang single wire earth return ay possible na gamitin sa distribution side. Possible yan kung sa medium voltage side na. Kasi ginagamit lang naman to kung malayuan talaga at sparse ang location nung pagdidistributan mo ng power. Pero dito sa side na ito, yan, sa utilization na sa domestic voltage na natin na either 2-wire or 3-wire system, hindi ginagamit ang swir. Bawal ang swir dito Hindi ginagamit ang swir. Okay? Bawal. Dito lang pa pwede, no? Pero approve ba ang swir sa PEC at NESC? Alamin natin yan sa mga susunod na video. Okay? So, para sa mga susunod natin video, marami pa tayong itatakal na mga topics. Isa sa mga gusto ko sanang itopic ay yung pagkakaiba ng neutral at grounded conductor, at yung ating isa pang video, yung line to line and line to ground or line to neutral, full wiring, no, per PEC, no. Isa-isahin natin yan sa mga susunod na videos. Sana na-enjoy nyo. Subscribe kayo sa channel ko at share mo na rin kung may natutunan ka.